Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Isaias 61, talatang 10. Ayan. Isaias 61, talatang 10. Ito ang sinasabi: Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong ng bulaklak, at gaya ng kasintahang babae na nagagaya ng kanyang mga hiyas. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay sambahin sa magandang umaga na ito na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat mo sa aming pagtulog. Maraming salamat. At maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay magpatuloy sa aming mga gawain, sa pagbabalita ng iyong mga salita dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, aming naalala ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Abutin mo po, Panginoon, ang mga kaibigan namin ito. Hindi ko man sila kilala, O Diyos. Hindi ko sila kilala. Pero batid mo, O Diyos, ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Ang kagalingan sa karamdaman. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na wala dahil sa mga karamdaman, O Diyos. Panginoong Hesus, tulungan mo sila. Ibalik mo ang kalakasan, Panginoon, na nawawala dahil sa karamdaman. Pagpalain mo sila, Panginoon, financially, upang meron silang maitustos sa pagpapagamot, pagbili ng mga medisina para sa kanilang pangangailangan para magpapagaling, Panginoon. Panginoon Hesus, amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa ibang bansa. Ang mga OFW, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, kung sila ay nagtatrabaho sa mga bansang magugulo, may gera. Lord, proteksyonan mo ang mga anak mo doon. Ilayo mo sila sa mga kapahamakan, lalong-lalo na sa bansang may gera, Panginoon, may kaguluhan, katulad ng Israel, Lebanon, Ukraine, Russia, at iba pa. At ngayon, Panginoon, ang bansang Pilipinas ay ginugulo ng mga Chinese, Panginoon, mga Inchi. Lord, proteksyonan mo ang bansang Pilipinas. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan, Panginoon, upang ang mga nangbubuyo o nanggugulo sa aming bansa ay kanilang maisip na kami, Panginoon, ay isang maliit lamang na bansa. Lord,
Hipuin mo po ang puso ng mga Chinese people, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inaalala, Panginoon, ang mga kaibigan naming nag-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman. Gayon din po, Panginoon, sa mga mag-asawang nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo sila, O Diyos. Naway ang kapayapaan, ang pag-iibigan ay maghahari sa kanilang pagsasama, Panginoon. Panginoon Hesus, maraming salamat sa lahat ng patuloy mong ipinagkaloob sa amin, ang mga biyaya, pag-iingat sa aming mga buhay. Naalala rin namin ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, Panginoon, sa araw na ito. Ingatan mo sila upang hindi sila mapahamak. Ang aming mga kaibigan, Panginoon, na mga Seventh-day Adventist na ngayon ay magsitungo sa kanilang mga simbahan upang manambahan, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos, sa pagtungo nila sa kanilang iglesia upang mananambahan. Ang mga manggagawa nila, Panginoon, ay patuloy mo rin silang ingatan. Bigyan ng kalakasan upang patuloy nilang maipahayag ang iyong mga salita, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo at upang sila, O Diyos, ay tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga panalangin na tutugunin mo na, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay ang damit ng kaligtasan. Damit ng kaligtasan. Mahalaga ang kaligtasan sa bawat tao. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang nagsisipaglingkod sa Diyos. Nananalig tayo na ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan ating inaasam. Ito din ang naging pag-asa ng mga naunang naglilingkod o naglingkod sa atin. Diba? Ayon sa Isaiah 61:10, ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng kasintahan, lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak, at gaya ng kasintahang babae na nagkagaya ng kanyang mga hiyas. Sa Biblia, mga kaibigan, ang damit ng kaligtasan ay nangangahulugan ng pagkakaloob ng tungkuling ipangaral ang kautusan o ang mga salita ng Diyos. Una nang pinagkaloob ang mga ito sa mga saserdote ng Diyos na ang tungkulin ay mga siwa sa banal o bahay ng Diyos. Ayon sa Salmo 132 verse 9, magsipagsuot ang inyong mga saserdote ng katuwiran at magsihiyaw ang iyong mga banal dahil sa kagalakan. Sa Salmo 132 16, ang kaniya namang mga saserdote ay susuotan ko ng
kaligtasan. O di ba? Kaligtasan. At ang kanyang mga banal ay magsisiyaw ng malakas sa kagalakan. Sa bagong tipan, mga kaibigan, no? Itinuro ni Apostol Pedro na ang mga hinirang ng Diyos, ang mga naanib sa iglesia ng Diyos, ay ang mga pinili, no? Mga pinili upang maging mga pangunahing tagapaglingkod sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Ang mga ito, gaya ng pahayag sa lumang tipan, mga kaibigan, ay may katungkulang ding mga saserdote na datapwat sila ay mga tagapaglingkod na sa iglesia ng Diyos. Lahat ng mga tinawag, mga kaibigan, sa iglesia ay mga apostol, mga guro, mga propeta, at mga karaniwang kaanib ay nagtaglay ng tungkuling pagkasaserdote. Ang tungkuling pagkasaserdote ay hindi lamang maghandog sa Diyos ng mga haing na kalulugod sa Kanya, kundi upang ipahayag ang karangalan ng Diyos sa pamagitan ng pangangaral ng Kanyang mga salita. Ayon sa 1 Pedro 2:9-10, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari, sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan datapwat, ngayoy bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa. Datapwat ngayoy nagsipagdamit ng awa, kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangangalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. Ipinaliwanag naman ito ni Apostol Pablo, mga kaibigan, na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia ng Diyos, na siyang pinagtawagan sa kanyang bilang mga apostol. At hindi lamang siya, kundi maging ang mga kapatid na tinawag upang magbanal. Sino mang kaanib sa iglesia na siyang bahay ng Diyos ay nagtataglay ng tungkuling pagkasaserdote na mag-alay ng paglilingkod, gumawa ng kabanalan at ipahayag ang karangalan ng Diyos sa pamagitan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Sa 1 Korinto 12:28, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unang-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamahala, at ibang mga wika. Sa Efeso 3:9-10, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon
ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay upang ngayon sa pamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Upang lalong patunayan ang mga kapahayagang ito ni Apostol Pablo. Binanggit din ni Apostol Juan sa aklat ng mga Apokalipsis o sa Revelation 1 at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kaniyang Diyos at Ama, na nagsasabi ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Efeso at sa Smyrna, at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. Sa Isaias 61:10, binanggit doon na sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak, na gaya ng kasintahang babae na nagagaya ng kanyang mga hiyas. Inilalarawan dito na ang pagbibihis ng kaligtasan ay gaya ng pagpuputong ng kasintahang lalaki ng bulaklak at gaya ng kasintahang babae na may kagayakang mga hiyas. Simboliko lamang ito, mga kaibigan, na ang paningin ng Diyos, no, ay paghahambing, ay paglalarawan ng isang magandang tanawin sa paningin ng Diyos. Magugunitang ang paglilingkod sa Diyos ay magandang tanawin sa kanyang paningin. Ang kabanalan ay tunay na maganda sa kanya. Sa literal na kahulugan, mga kaibigan, saliksikin man natin ang Biblia, ang mga saserdote na nangangasiwa sa templo ng Diyos ay may kasuotang maririlag at magaganda na sadyang inilaan nilang isuot sa pangasiwa sa bahay ng Diyos. Hindi lamang paglilingkod ang maganda sa paningin ng Diyos, mga kaibigan, maging ang kaligtasan ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong sinuutan ng damit ng kaligtasan. Sa mga katuwid, mga kaibigan, ay ang mga naatangan ng tungkulin ipahayag ang kanyang karangalan at maglingkod sa kanya. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat sa damit ng kaligtasan na ipalagiin mong pinasuot sa amin, Panginoon. Ang damit ng kaligtasan ng aming mga panalangin, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Nawa ito'y magiging guide namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, ang mga salita mo, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay ligtas sa anumang kapahamakan, sa mga pagsubok, sa mga tukso na lagi naming nasasalubong sa araw-araw ng aming mga buhay. Panginoon Hesus, sa umagang ito, patuloy kong itinata sa inyo ang aming mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita ay pagpalain mo, Panginoon. Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay makasumpong ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Sa umagang ito, Panginoon, tulad ng iyong mga alagad, kami po'y nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa amin upang maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.